Hi guys, so today we are with another insurance leader from ProLife UK, one of the fastest branch manager promotee, BM Rafi. Hello guys, my name is Rafi. I'm the President and CEO of Destiny Life Insurance Agency and I worked 4 years as an HR. And after that, I took this career as part-time and eventually, sineryoso natin yung career. And right now, I'm the branch manager and I'm married for 6 years kasabay ng pag-join ko dito kay Pro. And meron na akong 2 kids at meron pang isang papalabas. Can you tell us a little about your upbringing Mhm. and how your faith shape your perspective on success and challenges? Most of the leaders of our group, alam nila yung story. But then, before pa ako lumakad dun sa life of faith, I was not good person. Actually, nagiging leader pa ako ng mga gangsta. Barkada dito, barkada doon. And until such time na talagang nag-deteriorate yung buhay ko when I was young. Kung ano-ano na rin yung mga bisyong naranasan. Tapos, ito kami magkakapatid, ako yung pinakabunso. Tapos that time, high school pa lang ako, natatawag na nila akong black sheep. Sobrang daming trouble na dinadala ko sa family. So, nandiyan yung minsan, tinutubos ako ng parents ko sa presinto kasi napapa-trouble. Mga ganun. Grabe. Diba? Tapos until such time, when I was in third year high school, meron kaming teacher noon sa math, no? And ayoko talaga ng math as first subject namin. Normally, hindi ako pumupunta ng maaga. Kasi bago siya magturo, nagsishare muna siya ng word of God. So parang ayoko pumunta doon kasi feeling ko masusunog ako pag mga ganyan topic. There's this one time na marami nag-aabang sa akin doon sa labas. Kaya ako, tinry kong maagang pumasok para hindi nila ako ma-timingan. Yun din yung first time na nakinig ako doon sa professor ko about the word of God. And natandaan ko yung word niya doon, no? Jeremiah 29:11. It says there, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang ganda nun, and it really strike me na despite na kahit marami akong maling ginawa sa buhay, God has a plan for my life. And from that day on, I started to believe that God has a plan for my life. Na whatever you did in the past, wherever you are right now, knowing that God has a plan for your life, yung meron ka ng sense of destiny, na meron ka talagang pupuntahan. So, that really helps me, no, in my journey. Do you consider yourself na rags to riches yung naging story mo? No? And what were the toughest moments during the journey moving to this point? 7 kami magkakapatid, ako yung youngest, and sobrang hirap talaga ng life namin. Like, yung tatay ko kasi dati, parang hindi rin okay kasi everyday lasing siya. Tapos yung nanay ko, siya yung nagpo-provide sa amin financially. Tapos kumikita lang siya ng pera sa wedding. Yun lang talaga yung ginagawa ng nanay kasi wala siyang alam din na ibang way para makapag-provide sa amin. So minsan, syempre gabi na yung income papasok. Agahan, tanghalian, minsan wala kaming kinakain. So dumarating yung point, gabi na lang kami nakakakain. Ilang araw yung ganun. Minsan na-experience namin, yun kanin, tapos bubuhusan mo ng kape. Yun na yung pagkain namin, pero Starbucks. joke lang. So, yeah, yun yung life. Tapos may mga moments, di ba, kanin, lalagyan lang ng tubig, tsaka asin, talo-talo na yun. So, may mga moments na ganun lang yung tinatawid yung buhay namin. And during that time, hindi man ako nagre-reklamo kasi feeling ko, it's just natural. No? Kasi yun na yung kinalakihan ko eh. Parang wala ka naman pong someone to compare to yung life Yeah, mo that oo. time. Tas yung mga Normal kapitbahay na to. namin parang ganun lang din ang mga buhay nila nun. Nung lumalaki na ako, and of course yun I got to know the Lord, tapos nagkaroon na rin ako ng proper influence. So that's the time na parang naniwala ako na meron pang something sa akin. Tapos because yun nga, I grabbed this opportunity, and right now, 'di ba, parang sobrang layop ng buhay na meron kami ngayon because of this career. And of course, talagang sinipagan din talaga natin, no, towards the life that we are in right now. So rags to riches talaga. Now, ano naman po, no, let's talk about the transition of the career. So, nasabi niyo po kanina na you were an HR practitioner before. Yes. So, what motivated you to make that move? Like the shift from an HR Yeah. practitioner to insurance industry? Ayun na nga, Adrian, nakakatawa yung istorya because bago pa ako mag first year, alam ko na talaga yung course na kukunin ko. Mag-HR talaga ako. Nung high school ako, nalaman ko na I'm not good in numbers. Kunyari, pag reporting, kahit isang linggo magre-report ako eh. Meaning, yun yung strength ko, like communication and people. Magsalita, Oo, di ba? And relationship. I'm good with people. Pero pag may mga numbers na, yan na yung hindi ko na talaga kayang gawin. So parang ganun. And you know what? During that time, when I was doing yung HR work, sobrang fulfilling para sa akin. Especially when I become a trainer. Kasi when I was in college, I defined my life mission. I want to bring out the best in people in any way possible. Gagawin ko yun even without being paid. And when I was in HR as a trainer, people
people listen to my voice because I'm training them. Parang feeling ko na-fulfill ko yung mission ko. Kahit during that time, I was earning 20,000 per month. Sabi ko, this is my passion. I'm gonna do it even without being paid. Ang shift nangyari, 2018, when I got married with Kat, sabi ko, ito na yung gagawin ko for the rest of my life, no? Yung pagiging trainer. Tapos na-realize ko, bumukod na kami, nagbabayad na kami ng mga bills, bumibili na kami ng mga kaldero. Nakikita ko yung hirap ng buhay. Sabi ko, I have to do something about it. So that's why, naganap ako ng work. And one of the thing, no, na sinabi ng one of my mentors sa church namin, sabi niya, Rafi, nakikita ko may potential ka. Kasi talagang nag-asa ko, Tito, gusto kong maging kagaya nyo. Kasi at age 40, retired na kayo, tapos mga business na lang. Paano po maging kagaya nyo? Sabi niya sa akin, Rafi, if you want to advance in life, and if you don't have enough capital to start a business, you have to learn how to sell. And buti sana kung sinabi niyo yun, talagang na-encourage talaga, oh, yun lang pala. Pero you know what, pagkasabi niya nun, ayoko magbenta. Ayoko mapapahiya ako, no, ayoko marereject ako. Okay na ako sa ganitong work. Pero na-realize ko, no, one of the book, no, na nabasa ko, sabi doon, sometimes, you have to do something you really hate to create something you really love. Iba daw yung reward ng, sales career na mas maximize mo daw yung income capacity. So, mas mapapabilis yung pangarap mo, pero ayaw mong gawin yung pagbebenta. Ayoko magbenta, pero gusto kong mangyari yung mga pangarap ko. So, bring it on, I'm gonna do it. So, yung shift na yun nangyari, kasi nga, mas gusto kong mangyari yung mga pangarap ko for my family, kaysa gawin ko lang yung passion ko. Parang malaking factor din na meron ka rin talagang mentor po. Yes, Na oo. you look up to, tas you listen to. Yes, Kasi oo. parang pero mo sinabihan ka lang niya na you have to sell. Though you perceive it at first na parang ang hirap na ayoko na. Yeah, Pero oo. nag-push ka pa rin. Ano yung mga nadala mo as HR practitioner na nakatulong sa'yo sa career mo dito sa insurance industry? So, yung napuntahan kong dalawa, employee relation, at the same time training and development. Yung transition, nakatulong din sa akin na nag-HR ako. Yung mas lalong lumalim yung in terms of pag-build up ng relationship with people. Dito, so, na-apply ko siya kasi nga, syempre, ProLife UK, tapos ako as an agent, tapos yung mga clients natin. So, nabibridge ko yung connection sa kung ano yung kayang ibigay ng ProLife UK with regards to financial instrument na makakatulong sa mga tao. So, with regards to relationship. As another thing, yung training and development, which is doon ako tumagal, sobrang nakatulong. Kasi every time na may pumapasok na bagong tao as a recruit, most of the time, wala silang background sa sales eh. So, kailangan maging magaling yung trainer para ma-impart yung mga bagay na kailangan no, ng mga bagong recruit para train sila na gawin yung business. Were there moments na nag-doubt ka, para ba ako dito? Like, ito na ba talaga to? And nung naramdaman mo yon, how did you overcome? Nung second year ko as an agent, no, that was the time din na sobrang dami namin naging problema. Okay lang din sana kung single ka lang, no? Sarili mo lang yung iniisip mo. Pero ako kasi, bago ako mag-join sa Pro, kasal na ako tapos palabas na rin yung baby. Talagang meron na akong responsibility. 2019, sobrang passionate kami noon. No? Kasi yung wife ko actually, parehas din kami nasa Pro na. We're going to a meeting. Nung time na yon, sobrang nagplano kami kung ano na yung gagawin namin para maging manager na ako. Doon yung time na na-aksidente kami sa motor. Yung wife ko yung talagang na-damage, basag yung buong left arm niya. Lahat ng savings namin na talagang naipon namin na sana for my UM Shift Fund noon, inubos lang doon. Tapos kulang pa ng mga 100,000 na which is, nanghiram ako ng pera sa brother niya. Ubos lahat ng pera namin, tapos may utang pa kami. Tapos dahil nga ganun yung nangyari kay Kat, hindi na rin siya makapag-work, tapos hindi niya na rin maalagaan yung baby namin. And during that time, wala rin akong pambayad ng yaya. Walang choice kung di ako yung mag-alaga ng anak ko. So dahil ako yung nag-aalaga, hindi rin ako nakakapag-work during that time. Mga 4 na buwan, 2 lang yung benta ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, baka maghanap na rin ako ng ibang work. Para sa akin pa ba to si Pro? Para dito pa ba ako sa career na to? Itutuloy ko pa ba to? Pag may mga moments na ganung challenge, importante hindi mo i-isolate yung sarili mo. I just, I agree. keep myself, 'di ba, connected with people higher than me. Kasi maybe may mga bagay din silang naranasan before na sobrang nahirapan sila pero na-overcome nila. Because of them, nagkaroon ako ng perspective. Kasi perspective yung labanan dun eh. Yung perspective na, kaya mo na-experience yan kasi hindi ka para dito. Nahihirapan ka na, itigil mo na. Pag binili mo na yung mga perspective na yon, yung perspective mo, yun yung magiging reality mo eh. Pero yun nga, yung natanim sa akin na, kaya ako pinagdadaanan to because I am bound for something great. Yun yung pinaniwalaan ko. So, yung nakaka-recover na siya, kaya niya nang somehow magbantay ng bata. So, doon ako nakalabas. Then I started to do business to business. Doon nag-blossom yung career ko. We also want to know, ano naman po yung naging turning point mo na nagpa-realize sa'yo na dito na ako, uugatin na ako dito? 2020, when I started to decide that I'm going to build my team. Tapos nag-start na ako makapag-recruit no, ng mga tamang tao, di ba? At saka yung mga passionate din kagaya ko. And I started to help these people na magawa nila yung mga bagay na nagagawa ko.
si UM Darwin, he's working as an accountant before, bago siya mag-join sa crew. Nakita ko talaga yung determination niya na makapag-give back sa family niya ng mabilis. Nakapag full-time siya, and then he become a unit manager. At the same time, ganun din, one of my friends, si UM Ryan, no, which is family man. Si Darwin, family man na rin ngayon. And single pa sila during that time. Yun din, si Ryan, hirap din ng work niya dati. No, medical representative, o lagi siya nag-wait sa mga doktor. And nakita ko, yun, tuloy-tuloy na sa mga recruits ko, nagbabago yung buhay ng mga tao eh. Yung life mission ko na I want to bring out the best in people, nangyayari siya. And at the same time, affected pa yung family nila because of the prosperity that's happening in their life, and they're becoming a better version of themselves na natatransfer din nila sa iba. Kung ganito pala kaganda yung career na to, gagawin ko na to for the rest of my life. How did you like integrate naman yung faith mo into your work as a leader? We all know na it's somehow hard. May mga makakatrabaho tayo with different beliefs, Yes, diba? yes. So how did you do it? I always position myself as a man of faith. Ang understanding ko lang din naman kasi with regards to faith, hindi naman siya something na differences. I'm looking at that as a personal, intimate relationship with the Lord. And naniniwala din ako no, that every one of us should know our Savior. And when we know Him, nagkakaroon tayo ng mga boundaries. The reason kung bakit meron dapat tayong God na kinikilala, para magkaroon ako ng boundaries at ma-please ko siya. Mahilig ka ba sa beach, Adrian? Di ba sa beach, no? Minsan pag naglalakad ka lang sa shore ng beach, tapos minsan pag tinitignan mo yung dagat, no? Tapos minsan sunset, sunrise, sobrang ganda talaga eh. Pero you know what? Na yung dagat din na yun, dun sa seashore. Pag yun lumampas dun sa boundary niya, anong tawag dun? Tsunami na yun eh. Disaster na yun. Imagine mo, di ba? Hindi mo kailangang, maging religious para maintindihan mo na kailangan may boundaries tayo. Yes. And God is only the one who knows our boundaries because He created us. Ini-integrate ko siya para yung mga tao, lumakad sila on the right path. Subject talaga tayong gumawa ng pagkakamali. But when we have guidance, when we have instructions, when we have boundaries, mas nalilesen natin. So this portion naman po is not specifically for the people in the business or in the industry, but can you give an advice to other Christian professionals who want to remain true to their values as Christian Yeah. while excelling in their careers? May message for those people, no? We can actually excel at the same time serve God. Huwag nating paghiwalayin yung ministry or yung faith natin sa work natin. No, dapat tanggapin natin siyang isa lang. Yes. Kasi with the moment na hiniwalay mo siya, means pag nasa church ka lang, doon ka lang Yeah, godly. different yung Diba? atake mo. Yes, Ibang diba? perspective. And Oo. pag nasa work, iba. Tapos iba ka rin as a person, mabait ka rin pag nandun ka. Tapos pag nasa work ka na, dahil boss ka, iba ka rin. Hindi eh. You have to serve God where you are. And then of course, hindi ko na naman ini-impose yung faith ko to my teammates, no? Yes. Even though they respect me. So for me, these people should see God in me as their manager. My clients see God in me because I'm serving really well. So parang yung excellence na ginagawa ko and yung care ko for the people, maglilid yun sa questions na bakit ka ganyan magtrabaho. And when they ask me that question, I will share to them my faith in the Lord. Diba sabi ni Lord, whatever you do it with all your might. Diba? For in the grave where you are going, there will be neither planning nor working, nor knowledge nor wisdom. And very important din na meron kang master. No? Ibig sabihin, yung bagay na ginagawa mo, you offer it to somebody. And mas maganda, you offer it to somebody higher. Diba? Kasi pag ginagawa mo siya for yourself lang, pag tinamad ka, ayaw mo na. Yung iba naman, ginagawa nila for others. Let's say, for example, for their family. Eh, paano pag di ka okay sa family mo? So, minsan, nai-stop eh. Ang maganda kasi kay Lord, alam mo na, mahal ka niya. Kahit anong mistakes yung nagawa mo, alam mo na, siya yung magsasabi sa'yo na tinatanggap kita at mahal pa rin kita. Kaya ang sarap nun, di ba? Mag-work ka. For me, the reason din kung bakit extra mile yung mga bagay na ginagawa ko, because everything I do it for the glory of God. So for Christians out there, whatever your hands finds to do it for the glory of God. So you can do excellent things. Can you tell us or like share us what was your biggest challenge if you can still recall or gusto mo siya i-share? And how did you overcome it? Yeah, actually, 2020 was the darkest moment of our lives. Before the 2019 ends, sobrang ganda kasi na nangyari. Nagka-challenge kami ng 2019. Tapos, yung bago matapos yung taon yun, sobrang ganda na nangyari. Kasi nga, I breakthrough in business to business. So, parang nakahanap ako ng niche market na wherein feeling ko talaga I am inclined, no, na to do it. So, yun na, nag-start ako, no, January. Production ko, almost 500,000, no, January. Tapos February, sikat nun, buntis na siya sa second child namin, no, kay Aaron. February 26, 2020, na maagang naipanganak yung bata. So, that's premature baby. Paglabas, meron pang prenatal pneumonia. So, pinasok sa incubator. Everyday, 30,000
20,000 yun. Tapos ang tagal din ni Kat makalabas sa hospital kasi nga CS din siya. Tapos hindi pa maka-daddy yung bata. Tapos kung titingnan ko yung anak ko, sobrang daming mga nakasaksak sa kanyang aparato. 'Pag tinitingnan ko, hindi ko kaya, eh. And Lord, tulungan niyo ako makalabas yung bata. Nabuhay yung bata, ang challenge ko, paano ko babayaran yung hospital? So, almost 500,000 yung bill during that time. And our savings, kasi siyempre nag-start ulit kami, 'di ba? Nagre-replenish Oo, pa lang. nagre-replenish pa lang, mga 200K, kulang pa. So, during that time, nanghiram na naman ako sa kuya ni Kat. Nakalabas kami, ano na, March 10 na. So, ito nangyari. Gigil na gigil ako. Sabi ko, babawiin ko tong pera na 'to. Dapat makabenta ako, gigil na ako mag-B2B. Tapos, nung time na yon, pandemic. Bawal lumabas, bawal lumabas. So, alam mo yun, so syempre, paano ka makakapagbenta kung di ako lalabas? Eh, B2B nga yung ginagawa ko. Kaya parang kabaligtaran lahat. Parang sabi ko, the odds are against me. Paano na to? Tapos, syempre, wala pang nilalabas din yung company kung paano yung direction. Ang ginawa namin, nag-start kaming mag-recruitment. Sige, recruit muna tayo. Kasi feeling ko marami nasa bahay lang. And praise God, kasi during that time, naka-recruit kami ng madami. Sabi ko, ito na. Tuloy-tuloy na to. Tapos the following month, ganun din. Sobrang dami ko nare-recruit, no? So, the whole year, umabot ng 46 direct recruit. Ganda na nangyari. But you know what? Mga bandang September, yung kapatid ko, nasama ko tumulong sa akin makapagtapos ako ng pag-aaral ko sa college na tumutulong sa akin. Heart attack. Namatay yung kuya ko. So, dahil namatay yung kuya ko, hindi man lang ako nakapag-give back sa kanya. Niisip pa lang namin ano yung nangyari, ganyan-ganyan. Tapos yung lola ni Kat na tumira sa bahay namin, na-stroke, 1 month pa lang. So, parang, paano to? Parang, bakit gano'n? No, 1 month pa lang, pagka-stroke, no, 3 buwan pa yun na gamot-gamot. So, siyempre, hindi ka maka-recover sa savings. Tapos, ito na, yung November na-hit ko ng unit manager. So, sabi ko talagang, okay Lord, thank you, ganyan. Tapos, nung November na, kami yung mga unang tao na na-strike ng COVID. Ang hirap ng COVID dati kasi wala pang vaccine, eh. Hindi ka talaga makahinga. And sabi ko noon, parang gusto ko na mag-bail-in kay Kat. After 2 days, sila nagkaroon din, pati yung mga bata na sobrang liit pa. And during that time, sabi ko, Lord, anong mangyayari kaya sa amin? I'm just asking God during that time. Nakita ko yun, James chapter 1 verse 2 to 4, it says there, nakalagay doon, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. No, may nakalagay, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may become mature, not lacking in anything. Ganda nun. Pambira, sabi ko, nakita ko na itong dating verse na to, but Iba na iba yung pa. ano niya, tama. Oo, iba yung tama niya, no? Parang it strike me the most. Kaya ako pala pinagdaanan yung mga bagay na yon because God is preparing me for something great, for something big. Di ba nga sometimes yun, pag meron kang gusto, pinag-pray mo, ginusto mo, nakukuha mo lang. Hindi naman kasi ganun, eh. And yung narealize ko doon, God is more interested to see us changing than to see us winning. Yun yung talagang greatest battle ko, but yun din yung year, nag-great din yung mga breakthrough nangyari sa life namin. Grabe. So, yeah. So, what advice would you give to someone facing naman obstacles and doubts in their professional journey? If gusto mo ng mga dakilang bagay, success na maganda, practically gusto mo mas lumaki yung income mo, magkaroon ka ng mas maayos na bahay, mas magandang buhay. So lahat ng yan promotion yan, eh. And always remember, in order for you to experience something you've never had, you have to do something you've never done before. Kasi minsan yun, eh. Gusto lang natin yung maginhawa, maganda, pero question, willing ka ba na gawin yung mga bagay na inconvenient sa'yo? Yun nga, sabi ni Lord, yung promised land, 'di ba? Bago ka makapunta sa promised land, you have to enable yourself na itumba lahat ng mga giants na haharang sa'yo bago makapunta sa promised land na yun. Ano ibig sabihin dun? There will be challenges. There will be trials. Yan yung nagpapatunay. Yan yung evidence na meron kang pupuntahang maganda. So, kailangan mo lang, tibayan mo, lakasan mo yung loob mo, and be willing to face all of these struggles, challenges. After that, breakthrough will follow. One last thing, Mhm, mhm, DM. Ano yung may iwan mo pa sa kanila for someone na like you mhm. was able to successfully balance faith, family, and your career? The word is priorities. Identify mo ano talaga yung pinakamahalaga sa'yo. Kasi sa akin, ang pinakamahalaga sa akin yung faith ko kay Lord, yung family ko, and then yung value na kaya kong ibigay for other people. Everything revolves around it. If it's going to crush my faith, I don't wanna do that. If this gonna crush my family, I don't wanna do that. If this gonna crush my passion and my ability to add value to other people, I don't gonna do it. Kasi minsan, yun nga, parang nalilito tayo, paano tayo magiging successful dito sa mga bagay na ginagawa natin sa sobrang dami nating hats. Hindi mo kailangang malito kapag alam mo yung priorities mo. Gagalingan ko dito sa career na to para makapag-provide ako sa family ko. Mag-spend ako ng time sa family ko kasi pag maayos yung family ko, maayos din magagawa yung business ko. Towards lang tayo doon sa kung ano yung mga bagay na dapat assign tayong gawin.